Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po ay tanghali na rito sa amin sa Land of the Rising Sun. Kanina po ay nag-record ako, nag-audio record ako, kaso hindi natin natapos yung unang chapter. So, continuation po ito para sa binasa ko po sa Isaya. Ngayon, yung kay Propeta Isaya na sa kanyang pagsunod sa pagtawag ng ating Ama sa Langit ay ibinigay niya ang kanyang panahon, puso sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi siya'y tinawag bilang tagapagsalita ng Diyos na talagang nag-aalala nga siya dahil kung sino ang makikinig sa kanya. Ay pinayuhan pa nga siya ng si Jeremiah pala yun, yung sinasabi ko. Na pinayuhan po si Jeremiah na kahit siya'y bata o kahit walang makikinig sa kanya, basta siya'y magsalita. Kasi kung sino yung talagang sumasa Diyos ay makikinig sa kanya. Lalapit at makikinig ng salita ng Diyos. Kaya naman po, ay isa po yun sa aking pinangangatawanan. Dahil sa pananampalataya ko po sa Diyos ay naniniwala ako na sabi nga ng Diyos sabi nga ng Panginoong Hesukristo na ang lumalapit sa Panginoong Jesus ay ibinibigay ng Diyos Ama. Ay ito pong mga binabasa natin, ay ito po ay ang mga salita ni Isaya na nung hindi pa bumababa ang Panginoong Jesus sa lupa, ay siya po ang kumakausap sa mga tao na dinidestino nga ba o itinatalaga ng Diyos kung anong gagawin nila. Kasi po ang Panginoong Hesukristo rin po ay katulong ng ating Diyos Ama sa Langit na lumikha ng mga tao. Hindi po nag-iisa ang ating Diyos nang likhain ang mundo. Kasama po ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil sabi nga po sa Biblia, sabi nga ng Panginoong Hesukristo, hindi pa nilalalang ang mundo, ako'y kapiling mo na. Maliwanag po yun. So meaning, hindi pa nilalalang ang mundo, edi wala pa ang tao. Kaya po, ganun ang aking ang aking paninindigan na ang lumalapit sa Diyos mismo, lumalapit sa Panginoong Jesus, nakikinig ng kanyang salita, ay siyang pinapadala ng Ama. Kaya po, so ibig sabihin, pag pinapadala ng Ama, ibig sabihin kinaawaan ka ng Ama. Kasi itinuro sa'yo ang mga
aral. Itinuro sa iyo ang Panginoong Hesukristo para malaman mo ang mga aral. Yan. Di po ba ganun yun? Kasi lahat naman po ng tao na sumasa Diyos ay hindi basta sa kagustuhan niya lang yun. Binibigyan o kinakaawaan siya ng Diyos. Pag ang isang tao ay kinaawaan ng Diyos, ibinubukas niya ang mata ng puso ng isang tao. Ibinubukas niya ang mga mata para makita niya ang katotohanan, para makita niyang may tunay na Diyos. Hindi yung mga Diyos ang mga ribultong ginagawa ng kamay ng tao na pinapanalanginan ng tao, na sinasabi nga sa Hebreo na ang mga tao, nakasulat po yan sa Hebreo tsaka sa Roma, nandun yan, na ang mga tao na sumasamba sa mga ribultong ginawa ng kamay, kesi hodang ang Panginoong Jesus pa yon, kesi hodang ang Virgin Mary pa yon, kesi hodang kung sinong Santo Niño pa yon, o sinong Poncio Pilato yon, o kung sinong santo, ang mga sumasamba daw po diyan mismo, sinabi ng Diyos, ay magiging katulad sila nun. So meaning, di po ba yung mga sinasambahan ng mga karamihan na ribulto ay ginawa ng kamay ng tao yon? Hindi nakakarinig. Hindi nga lalakad yun kung hindi mo ilalagay sa karo para ilakad mo para iprosesyon mo. Yun po ang sinasabi ng Diyos mismo, na kung sino yung mga taong lumuluhod doon, sumasamba doon, ginagamit nila yon bilang instrumento para doon sila magdasal, ay magiging ganon, magiging matigas ang puso, magiging hindi nakakarinig, magiging bulag. May mata nga naman yung mga ribultong yon, pero hindi nakakakita yon. Sige, common sense nyo na lang po yung sinabi ko. Nakatayo sa harap ng lamesa nyo, nilagyan nyo ng bulaklak. Pasensya na po sa mga tatamaan pero sa katotohanan lang po tayo, dahil ang sabi ng Panginoong Hesus, mabuhay tayo, manalangin tayo sa ating Diyos ang masalangit sa espiritu at katotohanan. Kaya po itong sinasabi ko ay katotohanan. Yung pong si Virgin Mary po, gusto ko rin si Virgin Mary, pero bilang isang modelong nilalang ng Diyos na sumunod sa ating Diyos. Kaya believe ako sa kay Virgin Mary, pero hindi ako nagdadasal sa kanya. Hindi ko siya inaalayan ng bulaklak, hindi ko siya pinapanalanginan, hindi ko siya niluluhuran. Nung bata ako, maaaring nagawa ko yun sa pamagitan ng pagsunod sa mga nakakatanda sa akin. Pero hindi ko pa alam nun na yun ay mali pala. So ngayon mismo na ako mismo dumating ako sa tamang edad na makakaintindi ng sariling akin, makakasunod ako ng sariling kagustuhan ko, at makikita ko ang talagang tunay, ay mismo on the spot. Isipin nyo lang nilagay nyo sa lamesa nyo, pinatayo nyo dyan, nilalagyan nyo ng bulaklak, pinapanalanginan nyo. Ang sabi ng ating Diyos ang masalangit, niluluhuran nila, sinasamba nila, pinapanalanginan nila, inaalayan nila ang nilalang niya. Hindi ako na lumalang. O di po ba tama? Di ba si Virgin Mary ay nilalang ng ating Diyos? Lahi nga siya ni David Ganon din si Saint Joseph, galing sa lahi ni David, na sila ang ginamit para ang Panginoong Hesukristo pagbaba sa lupa ay magkatawang tao. Kaya po nga nililiman si Virgin Mary ng banal na spirito para magbuntis siya at lumabas na siya ay manganganak, pero hindi sila nagtatalik ni Saint Joseph. Banal na spirito po yun na lumukob sa Panginoong sa Virgin Mary. Kaya sinasabi ko po na tunay na ang imposible sa tao ay posible sa Diyos.
O di nga ba't walang maniwala na siya ay anak ni Jose at ni Maria? O, kasi hindi naman nila na alam yung loob ng sitwasyon. Di po ba? O sige po, bago po tayo mag-umpisa, manalangin po muna tayong muli. O Diyos Ama sa langit, Diyos na buhay at dakila, Diyos ng aming mga ninunong si Abraham, Isaac at Jacob, at siya rin po naming kinikilalang Diyos, minamahal na Diyos, na Ama ng aming Panginoong Hesukristo, na siya naming Panginoon at tagapagligtas. Tinataas po namin sa iyo ang muli naming pakikinig, ang muli kong pagbasa, at hinihiling po namin na pangunahan kami ng iyong banal na Espiritu upang maalaman namin, makain namin at ng aming taong loob, ng aming kaluluwa bilang isang pagkaing hindi nasisira sa buhay namin ngayon ang iyong mga salita at magamit namin bilang aming sandata sa buhay namin ngayon at sa mga araw pang darating na iyong ipagkakaloob. Narito pong muli ang continuation ng aming pag-aaral sa aklat na ginawa ni Isaias na iyon namang ipinasulat at sinabi mo kay Isaias. Marami pong salamat, Ama, sa mga mensaheng ito. Ngayon po'y aming nagiging benefits para sa aming buhay. Kasi nagiging daan po para maalaman namin kung ano ang iyong kalooban. Kaya po, Ama, sumayo ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati, pagsamba, at pagrespeto sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po. Amen and Amen. At muli po magsabi tayo ng Amen sa ating pakikinig kung tayo ay nagtitiwala na ang salita ng Diyos ay buhay. At ganun din po kung tayo ay pumapayag sa ating pagpupuri sa ating Diyos Ama sa langit. Alam niyo po ba, ang pagbasa, pag-aaral ng salita ng Diyos ay isang pagbibigay pugay sa ating Ama sa langit, na siya nating Ama, Diyos Ama sa langit na walang katulad. Kaya po, siya po ang ating Ama. Maidugtong ko po, sinasabi rin po sa Biblia, nasusulat sa Biblia, kung mayroon man pong mga nakikinig na walang nakagisnang ama, sabihin na natin may ama man, hindi nila nakasama sa buhay, or let's say broken family, o isa po ako dyan sa produkto ng broken family. At aminin na po natin, hindi po ako nakaranas ng tunay na pagmamahal ng isang ama. At ang lahat po ng pagmamahal ay naranasan ko sa ating Diyos Ama sa langit. Kaya nga po nung ako'y bata, pag ako umiiyak, nakatingala ako sa langit, kinakausap ko siya. Tapos, may sinabi pa nga po ako noon bakit po ako lumabas pa sa mundo kung lagi naman pong ganito ang sitwasyon, wala namang nagmamahal sa akin. May magulang ako, pero sila ay nagkahiwalay. May tatay ako, pero hindi ko naramdaman ang pagmamahal ng tatay ko. So, alam niyo po ang binigay na salita ng Diyos doon. Hindi ko nga po matandaan kung nasa ang verses yun Saan chapter yun na ang lahat ng walang ama sa lupa, ang kanilang ama ay ang Diyos Ama na sumasalangit. Yun. Sabi ko, ay ang galing. Siya pala talaga ang tatay ko. Siya pala talaga ang tatay ko. Kaya naman pala hindi ako nakakaranas ng pagmamahal ng tatay dito sa lupa. Sabi ko pong ganun. Ngayon, kaya ko po binabahagi yan, alam ko naman pong marami ang mga walang tatay. May tatay, pero hindi nila naranasan na mahalin ng tatay o ng magulang. Kaya po huwag kayong malulungkot.
kung kayo'y hindi nakaranas ng pagmamahal ng magulang, pagmamahal ng kapatid, dahil mayroon kayong tatay sa langit, may ama kayo sa langit, mayroon tayong kapatid, ang ating Panginoong Hesus, Panginoon at ating kapatid, at ating kaibigan. Di po ba sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga apostol, tatawagin ko kayong mga kapatid at kaibigan. At ang lahat ng sumusunod sa akin ang siya kong kaibigan, kapatid, magulang, nanay at tatay. Yun po ang sabi ng maliwanag ng Panginoong Hesus. O eto po, uumpisahan po natin. Katulad po ng sabi ko, yung mga extra kong sinasabi ay tatandaan nyo rin po yun dahil tunay yun. Buhay na patotoo po lahat ang sinasabi ko sa inyo. Kaya po, alam ko na kaya ako dinanas yung mga ganon dahil ako pala'y hinahanda ng Diyos. Simula pagkabata, hinanda na ako ng Diyos. Para ako maging matatag, para maging malakas ang loob ko sa pagpapatunay sa kanyang kabutihan. At tunay naman po, kaya pinapatunay ko sa inyo. Kaya eto ako ngayon. Pinapatunay ko sa inyo na ang ating Diyos Ama sa langit ay buhay, nasa lahat ng dako ang kanyang paningin. Lalong-lalo na sa tumatanaw ng utang na loob sa kanya at lalong-lalo na sa tunay na nagmamahal sa kanya. Tandaan niyo po yan. Dahil ang music o ang panalangin po ng kanyang mga anak na tunay na nagmamahal sa kanya ay music para sa Diyos. At di po ba, yung binasa natin sa 65 sa Isayas, hindi pa man nagtatapos ang kanilang panalangin, ay sinasagot ko na. O, maliwanag pong sinabi ng Diyos yun, susulat yun ha. Hindi yun, drawing. O hindi yung balitang kutsero ha. Tunay po yun. Kaya ito po, babasahin ko na po Kapitulo 1. Ito ang pangitain ni Isayas na anak ni Amos tungkol sa Juda at sa Jerusalem noong panahon ni Uzzias, Jotam, Akas at Ezekias, mga hari ng Juda. O yan, mga hari pala ng Juda yan. Si Ezekias po, pamilyar ako dito kay Haring Hezekias. Hari yan talaga na nabasa ko sa, dito rin po yata sa Isayas. Opo, si Hezekias ay, kung hindi ako nagkakamali, ay siya yata po ang lolo ni Josiah, ni Haring Josiah. Ito po, sumbat sa bayan ng Diyos. Ito po, nanunumbat ang Diyos sa atin dito sa bayan Sumbat niya sa bayan ng Diyos. Sumbat sa bayan ng Diyos. Makinig kayo, kalangitan, pati ikaw, kalupaan, sapagkat si Yahweh ang nagsasalita. Ako'y nagkaanak, inalagaan sila't pinalaki, ngunit naghimagsiklaban sa akin. Nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ng asno ang nag-aalaga sa kanya. Ngunit hindi ako nakikilala ng Israel, hindi ako nauunawaan ng aking bayan. Di ba nakakalungkot? Kasi ang ating amay magulang din Magulang natin yan Tayo'y mga anak niya. Ang bayan ay mga anak niya. Para din sa isang pamilya yan na anak na matapos arugain, palakihin, nagkaisip, nagkaroon. Piling na niya, napakagaling niya. Piling na niya, kaya niya ng lahat. Mangani-ngani pang ayaw tumanggap ng payo. Yan ang nakakalungkot. Hindi nila alam na pinasasakitan nila ang kanilang mga magulang ng ganung ugali nila. Hindi lang yun pinaparamdam ng magulang nila. Na yung dati nilang anak na dating pag sinama nila sa ganito'y tuwang-tuwa,
magkaroon lang ng isang bagay ay tungtuwa na. Pero nang makalasap na ng malaki-laki, marami, parang kayang-kaya niya na ang lahat. Ako po'y nalulungkot pagka ganyan ang nakikita ko sa mga anak. Dahil hindi mababayaran ng anak ang hirap ng magulang. Ito na po tayo. Sunod na po tayo sa Kapitulo 1:4. Bansang makasalanan, bayang mahilig sa kasamaan, itinakwil mo si Yahweh. Dinusta mo ang banal na Israel, at siya'y iyong tinalikdan. Bakit nagpipilit kang lumaban? Ibig mo pa bang maparusahan? Ang ulo mo'y puro sugat, ang isip mo'y gulong-gulo, damdamin mo'y nanlulupaypay, mula ulo hanggang talampakan ay walang bahaging malusog. Buo mong katawan ay tadtad ng latay, pasa at dumudugong sugat. Hindi maampat ang dugo, walang maawang magtali, at wala man lamang maglagay ng gamot. Tiwangwang ang iyong mga lupain, tupok ang iyong mga lungsod, sasamsamin ng mga dayuhan ang iyong lupain, wawasakin nila ang lahat sa harap ng iyong paningin. Walang naiwang kundi ang Jerusalem, lungsod na kubkub ng kaaway, animoy kubo sa isang uwasan, o sa gitna ng pakwanan na walang magsanggalang. Kung hindi nagtira si Yahweh ng ilang mamamayan, disin ang Jerusalem ay tulad sa Sodoma at Gomora. Yung pong Sodoma at Gomora ay yan po ang pinuksa ng Diyos. Maidugtong ko po kung bakit sila pinuksa ng Diyos. Kasi po, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit, pero tayo'y magbago na, magsisi na. Kung gusto natin na tayo ay maging isang anak ng Diyos na malusog at buhay. Ang Sodoma at Gomora po ay isang bayan na nahibang sa pakikiapid sa lalaki at kapwa lalaki, babae kapwa babae. Sa makatwid, ang bayang ito ay sumobra sa dumi, sumobra sa talamak na pagkagahumon sa laman, sa flesh, na ayaw na nila ng babae. Ang lalaki ayaw na ng babae, ang babae ayaw na ng lalaki. Gusto na nila kapwa nila babae sa babae at kapwa nila lalaki sa lalaki. At ang lungsod po na yan ay nandyan si Lot noon, yung pamangkin ni Abraham. Yung pong pamangkin ni Abraham na yun, iniligtas ng Diyos. Kung kayo po'y nagbabasa ng Biblia o narinig nyo na, si Abraham po ay nakipagtawaran sa ating Diyos ama sa langit. Kasi nga, bago puksain ang Sodoma at Gomora, alam niyang nandun ang kanyang pamangkin, si Lot. At ang anak ni Lot, 2 babae. At yung asawa niya, 4 sila. So ngayon, nakipagtawaran si Abraham sa Diyos, na kung may 50 mabuti, gugunawin pa ba niya? Kung may 40, gugunawin pa ba niya? Kung may 30, gugunawin pa ba niya? Kung may 20, gugunawin pa ba niya? Kung may 10, susupukin pa ba niya? Susupukin nga ba yun? Ganun, yun na nga yun, susupukin ba yun? Pag yung susunugin ba? Dumating sa 10, ang sabi ng Diyos, kung may 10, kung may 50, kung may 40, kung may 30, kung may 20, kung may 10,
hindi niya gugunawin, hindi niya susupukin, pero wala siyang nakita. Kaya, ang ginawa ng Diyos, dahil si Lot lang ang mabuti roon, pinadala ng Diyos si Lot ng mga anghel na magliligtas. Kaya po, ganun din po tayo ngayon. Tatandaan nyo yan. Ang gawain ng Diyos noon at ngayon ay pareha. Kung saan nandoon ang kanyang anak, nandoon ang kanyang kaligtasan. Tandaan nyo po yan. Kaya po, dumating ang mga anghel at sinabi kay Lot, kay Lot, na umalis na sila. At pag sila'y lumabas ng bahay, wag na silang lilingon. Ngayon, nung malaman ng mga tao doon, ay talagang, kasi nalaman nila na lalaki yung bisita ni Lot. Dalawang anghel, dalawa nga yata o tatlo. Ngayon, sabi ng mga tao talagang binulabog si Lot. Binubuksan yung bahay nila at sinabi ng mga tao, palabasin mo dito ang mga bisita mo at bigay mo sa amin, ganun. Kasi sinabi na nga ni Lot na ibibigay ko sa inyo ang aking anak at sila na lang ang anuhin nyo, ang sipingan nyo, wag lang itong aking bisita. Imagine nyo yun. Sinabi nung ni Lot na ibibigay niya na lang ang kapalit dahil yung bisita niya talagang siguro nga nun, alam kasi ni Lot na yun ay padala ng Diyos eh. Kaya ganun yung pagkakasabi niya eh. Pero sabi ng bisita, tinulungan silang lumabas, tumakas. At sinabi niya, paglabas ninyo, wag na kayong lilingon. Sapagkat pag kayo'y lumingon, kayo ay mamamatay or magiging asin. Pero dahil nung lumabas na sila, umalis na sila, tumakbo na sila. Dahil konting oras na lang nalalabi eh. May nagkwento pa ako, tungkol po dito sa Sodom at Gomora. Tapos ngayon, sabi ni Lot, dali, takbo sa dalawa niyang anak. Aba, ay matigas ang ulo ng asawa, lumingon. O, di siya ngayon naging asin. Meron pa pong katunayan yun eh, doon sa Sodoma at Gomora. Yung babaeng naging asin. Ayan po, ang kwento ng Sodoma at Gomora. Dahil ang mga tao'y humaling sa laman. Ayaw na ng babae sa lalaki. Gusto na nila kapwa nila babae. At ayaw na ng lalaki sa babae. Gusto na nila kapwa lalaki. Yan po ang in ngayon sa karamihan sa mundo. Kaya ganito kagalit ang ating Diyos. Totoo po yan. Kaya po kung tayo ay nakakarinig nito, simulan na po nating magbago. Dahil yung lupa po nating katawan, ang katawan lupa po natin, mamamatay po yan, mawawala yan. Babalik yan sa abo. Kung ano ang nasusulat na sinabi ng Diyos, babalik ang katawang lupa sa abo. Pero may taong loob po yan. Yung taong loob, yung katulad, inuulit ko po, sinasabi ko, yung taong loob, yun yung kumikilo sa ating buhay. Yung humihinga tayo, nakikakakita tayo, makain tayo, taong loob, may tao po tayong loob. Parang ganito, itong katawan natin, nagdadamit, di po ba? Pag naligo kayo, nakahubad kayo. O pag hindi kayo, di ba, pagkatapos nyo maligo, di ba, magdadamit na kayo. O di natago na yung katawan nyo. Ganun, parang ganun po. Yung pong katawan nating lupa, may nakatagong taong loob. Yun po ang dahilan kung bakit tayo buhay, kung bakit tayo kumikilos. Ngayon po, pag nangyaring nawala ang ating katawan lupa, namatay, yung taong loob natin, buhay yun. Dalawa lang ang kapupuntahan nun. Once na namatay ka, sa impyerno o sa langit ka. Kaya po habang buhay tayo, pinaririnig na tayo ng Diyos ng mga paalala ng gagawin para matuto tayo, magising tayo.
Kaya habang buhay tayo, magsisi na tayo ng ating mga kasalanan. Anumang pagkakasala natin ay kayang patawarin ng Diyos kung bukal sa puso natin. Tanggapin natin ang Panginoong Hesus na siya ang anak ng Diyos na nagsakripisyo sa atin, nagligtas sa atin, nagbigay ng pagkakataon sa atin, na oras na tayo'y magbago, magpakumbaba tayo sa Diyos, patatawarin tayo ng Diyos. At bagong tao na tayo, mamuhay na tayo ng ayon sa aral ng Panginoong Hesus, ayon sa kalooban ng Diyos, sapagkat ang mga inaral ng Panginoong Hesus ay ang kalooban ng Diyos. Yan po. Kaya po kahit gaano ka karumi, pag ikay nagbago at bukal sa puso mong nagbago ka, may mga pangyayari po kasi sa tao, sa mundo, na kahit hindi mo kagustuhan nangyayari, kahit hindi mo gusto nangyayari. Bakit? May mga pagkakataon po kasi nalilinglan tayo ng kaaway ng Diyos, yung masamang espiritu. Pag po tayo nalinlang, may time po na binubulag ng kaaway ang isang tao, lalo na't mahina ang pananampalataya sa Diyos, lalo na't hindi namamahay ang banal na espiritu ng Diyos. Madali pong maloko ng kaaway. Kaya po, habang tayo'y buhay, tayo po ay magsisi na. Habang buhay, para hindi ka takot mamatay. Hindi ka takot mawala sa mundo kasi alam mong mabubuhay ka uli. Na kung anong hirap dito sa mundo, pag nagbago ka at nagbalik loob ka sa Diyos, tinanggap mo na tayo'y may Diyos ng Diyos na buhay na sumasalangit, na tayo ay binigyan ng ating Diyos Ama ng tagapamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, at binigay niya ang ating Panginoong Hesukristo para tubusin ang kasalanan ng mundo. Kaya po, kapag tayo'y nagsisi, tatanggapin natin na importante ang Panginoong Hesus na bilang ating tagapagligtas, na siya'y anak ng Diyos at Diyos na nagkatawang tao para lamang mailigtas ang mga tao. Kasi kung hindi magkakatawang tao ang Panginoong Hesukristo, hindi niya maililigtas ang mga tao. Kasi kaya siya nagkatawang tao, kasi ang ililigtas niya ay tao. Ang paparusahan, di ba nga noon, ang pinarusahan yung katawang lupa niya. Yun ang din ang pinako. Kaya nga ginagawa ni Satanas noon, panay ang tukso sa kanya para hindi siya magtagumpay. Pero di ba, napagtagumpayan ng Panginoong Hesus. Kaya alam po ng Panginoong Hesus ang lahat ng hirap natin sa mundo. Kaya sabi nga ng Panginoong Hesukristo, lift up your hands to God. Diba? And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired and carrying heavy load. O diba, yun ang sabi ng Panginoong Hesukristo. Ano mang bigat ang nasa puso mo, ipagkaloob mo sa Kanya. Ibigay mo sa Kanya. At pag ibinigay mo sa Kanya, wag mo nang iisipin. Angkinin mo na tinanggap niya. Maniwala ka na pagagalingin ka, maniwala ka na lilinisin ka, maniwala ka na kinuha na niya ang lahat ng kasalanan mo, tinubos na niya. At ang pinakamahalaga, maglingkod ka na sa Diyos, magbagong buhay tayo ay habang may buhay, may pag-asa. Kaya habang buhay tayo, gawin natin ang nararapat. Ayan po. Kaya po dito sa binasa ko, bansang makasalanan, bayang mahilig sa kasamaan, itinakwil mo si Yahweh, dinusta mo ang banal ng Israel. Dinusta mo ang banal ng Israel, ang ating Diyos Ama sa langit yun. Siya yung banal At siya iyong tinalikdan, ibig sabihin,
iniwan mo siya? Bakit nagpipilit kang lumaban? Ibig mo pa bang maparusahan? Yun ang sabi dyan, Kasi yung ano po natin kasi, yung mga pagsunod natin sa kaaway, pag iwas natin sa Diyos yun pag-iwan natin sa Kanya Kasi, ang dagat, pag walang isda, pag walang mga corals, dagat pa rin yun. Ang lupa, pag walang puno, walang halaman, lupa pa rin siya. Ganon din ang Diyos. Ang tao, pag walang Diyos, patay. Pero ang Diyos, kahit walang tao, buhay na buhay at siya'y makapangyarihan sa lahat. Kaya ang Diyos, yung ginawa niyang dagat, para sa isda, para sa mga kung anong nabubuhay sa dagat. Pag wala ang isda sa dagat, lalo na yung pating, yung whales, mabubuhay ba yun nang walang dagat? Sige nga. Pero ang dagat, kahit wala yung whale, mabubuhay yun, dire-diretso yun. Kasi nga, yung river sa Israel, dati patay na river. Tingnan mo ngayon, buhay na river. Buhay na river na siya. At river pa rin siya. Yun yung mga mga sign na pangitain na talagang tayo nasa huling panahon na. Ngayon, ang puno, pag walang lupa, mabubuhay ba yan? Palagay nyo. Ang puno Pero ang lupa, kahit walang puno, mabubuhay yan. Mananatili siyang lupa. Yan po ang sinasabi dito. Dinusta mo ang banal ng Israel at siya iyong tinalikdan. Bakit nagpipilit kang lumaban? Paglabang po kasi sa Diyos ang hindi pagsunod. Ibig mo pa bang maparusahan? O gusto mo daw bang mapasarusahan? Ang ulo mo'y puro sugat, ang isip mo'y gulong-gulo, damdamin mo'y nanlulupaypay, mula ulo hanggang talampakan ay walang bahaging malusog. Buo mong katawan ay tadtad ng latay, pasa at dumudugong sugat. Yan po, dinanas ng Panginoong Hesus natin yan Kaya niya dinanas yan. Lahat-lahat nito, yung mula ulo hanggang talampakan at walang bahaging malusog. Hindi yan. Buo mong katawan ay tadtad ng latay, pasa at dumudugong sugat. Yan po lang naranasan natin ng ating Panginoong Hesus yan. Kasi yung kasalanan natin, dinala niya. Kasi kung hindi naman niya gagawin yon, wala na yung yung katulad ng pag nagsisi ka. Pwede ka pang pagbigyan ng Diyos. Hindi naman kakaganon yun kung hindi nagawa ng Panginoong Hesus yung kanyang ginawa na pagtubos sa kasalanan ng mundo. Kaya po, tayo, ang bawat salita ng Diyos, isa puso natin, kainin natin, kasi po ito ay pagkain ng ating taong loob at ng ating katawang lupa. Ito pong salita ng Diyos ang sinasabing pagkaing hindi nasisira. Ito na po tayo. Continuation po tayo sa Kapitulo 1, Gis. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ni Yahweh. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Ang sabi niya, walang halaga sa akin ang dami ng iyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro at mga kambing. Sino ang may sabi sa inyong magdalan yan sa harap ko? Hanggang ngayon po ginagawa pa rin yan ng mga Israel, yung hindi nakakaalam, yung ayaw tumanggap sa Panginoong Hesus.
Ayaw nilang tanggapin kasi na ang Panginoong Hesus ang siyang tagapagligtas talaga. Kaya ginagawa pa rin nila yan yung mga pagsunog-sunog sa mga hayop. At ang nakakasama pa doon, nagagalit ang Diyos kasi yung mga ninahandog nila doon, may bulag, may pilay, may kung ano-ano yung may mga kapansanan. Kaya nagagalit lalo ang Diyos. Imagine mo nga naman, magliregalo ka rin pa, pilay pa, may kapansanan pa. Diyos yung niriregaluhan mo. Dapat ka, sa totoo lang, kung magriregalo ka, lahat ng meron ka, ibigay mo sa Diyos. Dahil siya lang naman ang nagbigay sa iyo niyan. Kaya ka nga meron yan. Kung wala ka bang lakas, makakapaghanap buhay ka ba? Kung wala ka bang hininga, mabubuhay ka ba? Makakalakad ka? Di ba hindi? Kasi binigyan ka ng Diyos ng hininga. Binigyan ka ng buhay. So, binigyan ka ng lakas. Kaya ka nagkakaroon yan. Kung wala ka niyan, buti kung magkaroon ka ng mga kung ano meron ka. Ganun po yun. Ayan, maliwanag. Ayaw na niya ng mga hain-hain. Huwag na kayo maghahain ng mga kung ano-anong prutas ng Christmas. Maghahain kayo ng mga pongkan, ng mga kung ano-anong ham sa harap ng altar na may rebulto. Naku po, wag nyo na pong gagawin. Gawin nyo na alisin nyo na sa buhay nyo yun. Dahil kinakalaban nyo po ang tunay na Diyos. Ang Diyos ng mga Diyos sa ganong gawain. Ayan maliwanag. Mga pinuno ng Sodoma, hindi lamang po sa Sodoma yan, sa buong kalupaan yan. Pakinggan ninyo ang sinasabi ni Yahweh. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Ang sabi niya, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba na bakang inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro at ng mga kambing. Sino ang may sabi sa inyong magdala niyan sa harap ko? Diba? Sinong may utos sa inyong magparuot parito sa aking templo? Huwag na kayong maghahandog. Diba maliwanag? Huwag na kayong maghahandog ng paimbabaw. May mga naghahandog sa simbahan, pumupunta sa simbahan, di ba? Kung maaari lang magpatunog ng drum pag nagbibigay para lang malaman ng mga nakapaligid, di po ba ganon? Pero ako po, alam niyo, nung Katoliko ako, bata ako, talagang pag nagbigay ako, di ba, lumalakad doon kasi may daladalang supot iniisa-isa yung upuan Pero alam niyo po, hanggat maaaring wag tumunog yung aking, kung may piso ba ako, may 2 piso ba ako, wag maaaring tumunog. Tapos, pag ako nagbibigay nun sa mga ng donasyon sa pare, patago pa yun. Ayokong may makakakita. Ganun po. Kaya po yung mga naghahandog na halos ipakita na sa buong bayan, nako, sinasayang nyo lang ang pagod nyo. Dahil po yung mga ganon, baliwala sa Diyos, bagkus na bubuwisit sa inyo ang Diyos. Yung mga tumutulong sa tao, tapos pagkakalatan yung pagtulong, kaya tama masabi lang po natin si President Duterte, tama po siya Hindi porke na gawa niya yon, lagay mo na dyan pangalan niya, lagay mo na dyan yung picture niya, hindi. Kasi po, alam niya yung nasa Biblia. Kaya wag po natin siyang husgahan na siya'y walang Diyos. Sumasa kanya nga ang Diyos Dahil saan ka nakakita? Presidente for the first time, Guinness Book of Record, na talagang buong mundo, kung nasan man ang kanyang kababayan, talagang nagprotesta. Sige nga,
dahil sa sobrang pagmamahal sa kanya. Dahil tunay na nagbigay siya ng pagpapahalaga sa kanyang bayan, sa kanyang kapwa. O hindi po ano yan, hindi promotion yan ha. Nabanggit ko lang yun. Ito na po tayo. Kapitulo 13. Huwag na kayong maghandog ng paimbabaw. Nasusuklam ako sa usok niya, nababagot ako sa inyong mga pagtitipon kung pista ng bagong buwan. At araw ng pamamahinga. Dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan. Sumusunod nga kayo sa Diyos, sa kanyang mga utos, sa kanyang mga pista-pista. Pananatili naman kayo sa kasalanan. Yun po ang ibig sabihin nun. Hindi niya kailangan yan. Kung magpipista ka sa kanya, kung maghahandog ka sa kanya, magpatuloy ka sa kalinisan mo, sa kabutihan mo, at sa pagsunod mo sa kanya. Yun po ay magiging kalugod-lugod sa kanya. Pero yung nasa kasalanan ka, tapos maghahandog ka kuno, magtutulong ka kuno, ay wala. Useless po yun. Yan. Dahil sa pananatili nyo sa inyong kasalanan, labis akong nasusuklam. Labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng bagong buwan at iba pang makapistahan. Suyang-suya na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Diba ang daming pista ng tao? Halloween, Christmas, All Saints Day, yun nga pala yung Halloween. Marami, di ba? Dami-dami, Valentine's. Yan po. Hindi kailangan yan. Hindi kailangan ng tao yan. Kapag kayo'y tumawag sa akin, ibabaling ko sa malayo ang aking mukha. Ayan na. Sa palagay nyo, magtaka pa kayo kung bakit hindi kayo binibigyan, pinapakinggan ng Diyos. Samantalang pag kayo'y tagasunod ng Diyos, ano sabi niya? Hindi pa natatapos ang inyong kahilingan, ibinibigay na sa inyo, pinakikingganan niya. Dito, kapag kayo'y tumawag sa akin, ibabaling ko sa malayo ang aking mukha. Ito po'y sa mga na may Diyos sila pero hindi sumusunod. Yun po yun. Hindi ko kayo papansinin kahit na kayo'y manalangin ng manalangin. Hindi ko kayo pakikinggan sapagkat marami kayong inutang na buhay. Magpakabuti na kayo, magbalik loob kayo sa akin. Talikdanan ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairali ng katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y marurumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian, kung kayo'y susunod at tatalima. Kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Tignan nyo po yun. Diba binanggit ko kanina yun? Ayan nakasulat. Maliwanag na maliwanag yan. Hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Di po ba? Sana ako magkalupain din. Hoping. Kasi po, binenta ng mga kapatid ko Tsaka, alam mo niya, yung mga nag-angkin-angkin ng mga lupain namin. Kaya, wala akong lupain. Lupain ko sa paso. Di bale? Malawak naman ang lupain ng Diyos Ama sa kaharian na inihahanda niya sa kanyang mga anak. Ayan po, kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit,
Kung magpapatuloy ka sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ni Yahweh. O ayan, napakaliwanag po, di ba? Nasa Kapitulo 1 po tayo. Chapter 1, verse 1 hanggang 20 ang binasa ko po. Andyan pa lang po tayo. Napakarami-rami na nating matututunan. Napakarami-rami na nating maliliwanagan. Di po ba? Hindi pa po tapos yung chapter 1 yun. Hanggang 20 pa lang po yun. Verse 20. Napakarami-rami po nating maiintindihan. Basta po tayo, itaas natin sa ating Diyos Ama sa langit. Sa tuwing makikinig tayo, sumabay tayo sa panalangin. Nasamahan kayo ng banal na Espiritu sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil po ang Panginoong Hesukristo nangako sa atin diyan na kapag tayo'y sumunod, tumanggap, namuhay ng ayon sa kanyang aral, ipapadala niya ang banal na Espiritu na siya nating health, patnubay natin. At yung pong banal na Espiritu na yon, yun po ang representative ng ating Diyos Ama at ng ating Panginoong Hesukristo. Siya po. Kasi lahat ng panalangin natin, tinatranslate niya sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po niya rin panapansin, lahat ng tao may kanya-kanyang salita. Kung may banal na Espiritu, ay alam po ng Diyos yan. Puso nyo pa lang, binabasa na ng Diyos. Kasi ang ating Diyos, alam ang puso at isip ng bawat tao. Kaya alam niya, kung ang nananalangin ay masama ang puso, at kung ano-anong kasamaan ang nasa puso, at hindi niya yung pinagsisisihan, hindi siya nagpapakumbaba sa Diyos, hindi siya humihingi ng tawad, hindi po niya makakamit ang kanyang kahilingan. Yan po ang lagi natin tandaan. At tingnan niyo po, sabi niya, kahit na kayo'y manalangin ng manalangin, hindi ko kayo pakikinggan. Di ba maliwanag yun? Kaya po, ako, lahat po ng kabutihan ng Diyos sa buhay ko, naranasan ko po. Kasi nga po, katulad ng sabi ko, kada mabasa ko sa Biblia, umpisa pa lang akong magbasa ng Biblia nung may isang lakas at naniniwala ako yun yung banal na Espiritu ng Diyos. Na inudyukan niya ako magbasa ng Biblia kasi natanong ko bakit hindi ko malaman yung sagot ng Diyos hindi ko marinig ang Diyos Yung po sabi ko salita po ako ng salita, sabi ko pa po sa panalangin ko salita po ako ng salita alam ko naririnig mo ko, alam ko yung sinasabi ko, pero kaso hindi ko po kita marinig hindi ko po malaman kung anong sagot mo. Noon po nung hindi pa ako nagbabasa ng Biblia. Ang Biblia po pala ay naririto ang ating Diyos. Kasi nga pinaanuhan tayo ng banal na Espiritu. Kasama natin ang banal na Espiritu. Ang Biblia pala ang isa sa paraan ng pagkausap sa atin ng Diyos. Hindi po ba? Hindi nyo ba nararamdaman? Hayan sa mga salita ng Diyos. Kaya po sa totoo lang, talagang ang binasa ko lang po, nandun pa lang po, inuulit ko, nasa chapter 1, verse 1 hanggang 20 pa lang tayo. Napakarami at alam niyo po, ibang pakiramdam ko. Ako'y itinataas sa totoo lamang. Kaya sana maging ganyan din po kayo kapag kayo'y nakikinig ng salita ng Diyos. Basta ibigay nyo lamang po ang buong puso, isipan ninyo at buong kaluluwa sa Diyos. Totoo po yun. Sinabi niya, love your God with all your heart,
mind and soul. Kasi pag ginawa nyo yan, minahal nyo ang Diyos, iwanan kayo ng asawa nyo, ng kapatid nyo, ng anak nyo, ng magulang nyo, pero ang Diyos hindi kayo iiwanan. Lagi siyang nasa iyo. Dahil ang Diyos, kung tayo ay langgam, siya yung laki natin kung tayo ay ang laki natin ay kasing laki ng langgam, ang Diyos ay kasing laki ng tao. Oh, tingnan nyo yung laki na yun. Langgam tapos tao. Oh, kayo yung langgam, ang Diyos yung tao, yung laki ng tao. Sige nga, palagay nyo. Eh, walang-wala kung kahit kayo walang nanay o kahit wala kayong tatay, kahit kayo walang ano. Oh, ako po, sasabihin ko ng tunay, ako'y lumaki nang hindi ako nagabayan ng nanay at ng tatay. Mayroon man akong nanay pero malayo sa akin. Pasulpot-sulpot nagkakasama kami. Yan po ang alam ko sa aking buhay. Ako po kasi ay napunta sa aking lola. Tapos ang lola ko naman laging nasa Maynila. Pag nasa Maynila siya, iiwan ako sa bahay niya. At pag nasa bahay naman ako ng lola ko, inaapi naman ako ng mga kasama ko na naroroon. Yung sabihin sa'yo na lumayas ka na rito. Ang mga walang hiya kayo, magsilayas na kayo dito sa pamamahay ko, ganyan. Eh, sino lang ba tao? Ako lang at ikaw, parang ganun. Eh, sino ba yung sinasabihan? Di ikaw, ako. Ganun po. Pero, ang lahat nun, iniyak ko sa Diyos yun. Kada mararanasan ko nung bata ako, sa Diyos ko iniiyak, sa Diyos ko itinataas lahat. Ewan ko ba, nung bata ako, wala akong matandaan na nagsabi sa akin na ang Diyos Ama natin nasa itaas, nasa langit. Pero basta ako nung bata, nananalangin na ako sa Diyos sa langit eh. Ito ang natatandaan ko eh. Pero nung mga 1, 2, 3, 4, kasi natatanda ko nahiwalay ako sa mother ko 4 years old, 5 years old. Napunta ako sa lola ko, 6, ganyan. Pero ang mother ko talaga, madasalin siya. Kaya lang po noon, natatandaan ko, dinadasalan niya si Virgin Mary. Virgin Mary, ako nasa likod lang niya. Oo. Pero talagang madasalin kasi po ang angka ng ermat ko at ng erpat ko talagang botong Katoliko sila. Pero nakikita ko sila na lola ko nga galit sa chismosa, galit sa mga tamad, galit sa ano, kasi nagbabasa rin po ng Biblia yun eh. And then I found out na ang aking lolo sa Mindanao, yung pala ang hawak nung palagi araw-araw Biblia rin. Yun po ay isang asindero din dati sa Mindanao, yung lolo ko. Pero tignan nyo ha, mayayamang angkan ako nagmula pero hindi ko naranasan yon. Totoo po yun. Walang kalokohan. Nalaman ko na lang nung malaki na ako. Kaya parang iginayak ako ng Diyos eh. Iginayak niya ako kung ano yung plano niya para sa akin. Kaya naman, ito naman, kahit pa sabihin na ganon, ayun lang, minsan lang naiisip ko lang na, sabi ko na lang, wow, ganun pala yung angkan ko. Pero hindi ko naman naranasan. Lately na lang, recently na lang, nung nangawala na sila, ayun, yung mga mana-mana, mga naiwan, yun. Nung nakatanggap, ganito, dun ko lang na ano. Pero yung sabihin mong katulad ng ibang pinsang ko na talagang nabuhay ng ano, hindi. O ayan po, hanggang dyan po muna tayo at next, continuous na po tayo. At pang 1 oras lang po palagi yung audio record ko. Eh, mas pinakamahaba na po yung 1 oras. Kaya po hanggang sa susunod ng pagbabasa ko, continuation ko po yung Kapitulo 1 hanggang verse 1, Kapitulo 1, 21 naman po ang susunod. Ayan po. O sige po.
Sundan nyo na lang po ng sundan at i-play nyo lang po dito sa aking channel ang mga continuation para po maintindihan natin, mabuhayan tayo, lumakas tayo, at maging matatag tayo sa ating buhay. Hanggang sa muli po, God bless you all. Bye-bye.